raw malayo may ganito ring operasyon sa iba pang subdivision dahil hindi raw basta-basta nakakapasok ang mga otoridad. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Mga kapuso, isa po ang sobrang pagdurumi o diarrhea sa mga sakit na madalas makuha ng mga sanggol at bata. Dala ito ng rotavirus na pwedeng makuha sa mga maduduming bagay at kung hindi maagapan ay maaari itong makamatay. Kaya naman sa darating na Abril, magbibigay ng libreng bakuna kontra rotavirus ang Department of Health. Narito ang report. Isang malusog na katawan. Yan ang hiling ni Nanay Wena para sa kanyang anak na si Joy na minsang dinapuan ng sakit. 3 araw yung dumi ng hindi maganda. Tapos nung pangalawang pagdumi niya, may kasama ng pagsuka. Yun yung nahirapan ako. Kalbaryo raw para kay Wena ang pinagdaanan ng kanyang anak. Suspetsa ng ginang. Umaaring sa tubig namin nakuha yung pagtataing natin. Na minsan kasi hindi na rin ako nakakapagpakulo. Ayon sa mga eksperto, ang irregular na pagdurumi ng isang bata na sinamahan pa ng pagsusuka, tanda raw ng pagkakaroon ng diarrhea na dala ng rotavirus. Siya ang killer diarrhea. Isa sa dahilan kung bakit maraming batang may diarrhea ay nagkakaroon ng severe dehydration at marami sa kanila ang namamatay. Bukod sa kontaminadong tubig, makukuha rin ang rotavirus sa maruruming bagay na nahahawakan ni baby. Kaya't para iwas sakit, panatilihing malinis ang paligid. Habang ang DOH, magbibigay ng bakuna sa Abril kontra rotavirus. At ang magandang balita, ito'y magiging libre. Ito nga, sapagkat kasama yan sa batas na pinirmahan ng ating Pangulo noong 1 taon as early as siguro sabihin natin na 2 months hanggang 6 months na mga baby ay mababakunahan ng rotavirus vaccine ngayong taon. Paalala ng DOH para lang sa mahihirap ang libreng bakuna na makukuha sa health centers at pampublikong ospital. At ang hakbang na ito, bahagi raw ng pagtupad sa Millennium Development Goal ng bansa na maibaba ang bilang ng mga namamatay na sanggol pagsapit ng taong 2015. Para sa unang balita, Chino Gaston, reporting. Pilipinas itinanghal na pang-8 sa pinakapalakaibigan o friendliest na bansa sa buong mundo batay po sa isang survey. Narito ang report ni Rida Reyes. Labing-4 na taon ng expat sa Pilipinas ang Israeli national na si Dov Golan na in love daw agad siya sa kabaitang ipinamala sa kanya ng mga Pinoy. Dito na rin niya nakilala ang napangasawang Pinay. They are very friendly people and they are very polite and they are very easy to talk and warm people. Maging ang producers ng Hollywood film na The Bourne Legacy, minsan ang sinabi na ang pagiging mabait at masiyahin ng mga Pilipino ang ilan sa mga dahilan kung bakit dito nila piniling mag-shoot. Ilan lamang ito sa mga makapagpapatunay na pagdating sa hospitality, di pahuhuli ang mga Pinoy. Sa pinakahuling HSBC Expat Explorer Survey, pang-8 ang Pilipinas sa pinakapalakaibigan o friendliest na bansa sa buong mundo. New Zealand naman ang numero 1. Ginawa ang survey noong July 2011 sa mahigit 3,000 expats sa 100 bansa. Inilathala pang resulta ng survey sa business website na www.forbes.com. Natutuwa ang Malacanang sa pagkakasama ng Pilipinas sa listahan ng friendliest countries. Tsak daw kasing malaki ang maitutulong nito sa It's More Fun in the Philippines campaign ng DOT. Patuloy lamang rin daw ito na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para i-promote ang Pilipinas sa buong mundo. Ito naman ang sabi ng ilang turistang nakausap ko. Do you believe that the Filipino people are friendly? Yes, we are friendly, we are cool and the contact is easy. With few words it was easy to talk and to have contact, yes, really. I've been around Europe, Italy, Spain, Ireland. I lived in Korea for a while, so as far as the warmth of the people, definitely the Philippines. Much more friendly, much more open. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Kaunay pa rin po na magsisimula impeachment trial ng Chief Justice Renato Corona ngayong araw. Makasok natin Attorney Valentina Cruz, Legal Counsel ng Senado at tagapagsalita po ng impeachment body. Good morning po, Attorney Cruz. Ay, good morning, Igan, sa iyo at sa mga nakikinig.
Ano na po ang nakakalendaryo na tatalakayin po mamaya? Well, ang unang mangyayari, ipapakilala ang prosecution panel at saka yung mga abogado ng depensa. Opo. Pagkatapos doon, ibabanggitin ang lahat ng mga pleadings at motion na na-file ng bawat panig. Pagkatapos doon, didinggin na yung motion for preliminary hearing. So, maaring bigyan ng pagkakataon ng bawat panig na idepensa yung mga sinabi nila sa motion nila at saka doon sa comment ng prosecution. Yung ating mga senador, handang-handa na ho ba mamaya, Attorney? Handang-handa na. Ang alam ko wala silang tigil sa aaral ng rules of court at saka yung mga pleadings na na-file na sa Senado. Inaasahan ho bang personal na pupunta doon si Chief Justice Corona? Wala po kaming siguradong impormasyon kung dadating po siya. Pero very welcome naman po siyang umattend. Pero kung hindi naman po siya dumating, okay lang po. Magpapatuloy po ang paglilitis. Okay. Ito po isang public trial. So bukas po ito sa public. Ano mo mensahe niyo sa kanila? Anong oras po ba pwedeng pumunta dyan yung gusto manood ng ika nga ay live dyan sa impeachment court na yan? Sa publiko po, magsisimula po kaming magbigay ng ticket para sa loob ng session hall ng 11 o'clock po ng umaga. Okay. Pero siguraduhin po nila na medyo decente po yung suot nila. Formal. Pagkakawal po namin yung mga nakasuot ng tsinelas, nakasando, nakashort. Tapos, bawat isang tao, isang ticket lang po. And first come, first serve po yun. Okay. 175 tickets lang po ang maaari namin ipamigay sa publiko. 25 po doon nire-reserve namin for senior citizens, tapos 150 po sa hindi senior citizens. Pero may visual ba kayo sa labas ng Senado? Ano po? May visual ba kayo kung saan kung hindi makapasok may mapapanood sila sa labas? Wala. Pagkakaalam ko wala po kaming video wall doon. Hindi yata po pinayagan ng Senate President na magkaroon ng video wall doon. Okay. Di mamanood na lang mamaya sa News TV sa aming special coverage. Actually po, covered naman po ng 5 major networks yung impeachment trial. Opo. Okay, may mga inihanda ring mga kilos protesta, pro or against. Kamusta ho yung security measures dyan sa labas ng Senado? Pinaghahandaan po namin yon, hindi naman po namin papayagang makalapit sila. Okay. Humingi po kami ng tulong sa police para hindi po sila makalapit. And nga pala, gusto ko rin pong banggitin yung mga pupunta po sa session hall. Huwag na po kayo magsuot ng mga propaganda pin at saka mga ribbon-ribbon o kulay po. Mga ribbon-ribbon. Siguro kung may kulay ho sila ng t-shirt, okay lang po yun. Okay. Pero huwag na ho yung ibang mga ganon. At sa mga manunood po, pinaalalahanan po namin, kailangan pong nakapatay ang cellphone. Hindi po pwedeng pumalakpak o mag-ingay. Okay. Attorney, hanggang anong oras ang tingin nyo itatagal itong proseso mamaya? Hindi namin natitiyak kung ano oras matatapos dahil depende sa mga lakad ng trial So wala kayong itinakda na pagdating alas 6 ipagbubukas na, walang ganon? Wala pong ganon. Wala po kaming tinakdang pagtatapos na oras. Wanto sawa pala yan. Okay. Depende po sila. Although kasi may legislative session pa po sa umaga ng alas 9. ng Martes, baka hindi rin masyadong gagabihin. May pasok pa. Okay, Attorney, good luck mamaya. Sige po. Maraming salamat po. Senate Legal Counsel at Impeachment Body Spokesperson, Attorney Valentina Cruz. 2 bus, kotse at motorsiklo nagkarambola sa EDSA, mahigit 20 sugatan. Isang barko sa South Korea nahati sa 2 matapos sumabog. Huwag pauli, tutok lang sa unang balita. Mayroong pag-ibig na dapat ipaglaban. Mahal kita. Gusto kita, hindi mo ba naiintindihan yun? Si Lilian lang talaga ang mahal ko. At mayroon ding dapat bitawan. Pinagkatiwalaan kita. Yun pala, binabaliw mo lang para mapaluyo sa akin si Ferdinand. Ngunit kung para sa tunay na pagkatao, Mas may karapatan naman si Catherine sa'yo. Ay, pusto!